Hello, hello. Mike. Magandang hapon po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon, carry the light. Mukhang tingin ko sa inyo, mga nagliliwanag na ngayon. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Ang topic po natin this month ay soul winning. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo chapter 28. Yan. Nakita niyo na po ba? Verse 16 to 20. Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Inyo pong sundan habang binabasa ko. Nasa screen naman po Sabi po ng Biblia, datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na nasa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, ni sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tayo po'y manalangin. Ama sa langit, salamat po sa mga salitang nabasa. Ang aming hiling Panginoon, samahan kami ng Banal na Espiritu upang ang aming nabasang ito ay talagang maitak sa aming buhay at talagang magkaroon kami ng biyaya sa pagkaunawa sa inyong salita. Itago niyo po ako sa inyong kapangyarihan at anuman pong nakikita niyo po sa akin na karumihan, kasalanan, kami pong lahat, kasama po ako ay nagpapalinis sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Kasihan niyo po ang inyong lingkod at ang inyong pong mga anak. Sa pangalan ni Hesus, Amen. Tayo pong lahat ay magsiupo. So bago po tayo pumunta doon sa ating text na binasa, hinahangin. Okay na. Nilalamig Malamig pala dito. Malamig o nilalamig ako, kinakabahan. Yan. Alam niyo po, sa ang ating pong binasa ay New Testament. Sa Old Testament po ay meron din pong pag-iebanghelyo. Iba nga lang ang sistema. Ang kanila pong sistema, ang kanila pong pagpapahayag ng mabuting salita, ay makikita po natin dito sa mga talatang ito. Buksan niyo po ang inyong Bible sa 1 Samuel 31 verse 9. Ganito po sila maghayag ng ebanghelyo, maghayag ng mabuting balita. Mabuting balita muna. Yan. Sabi dito, at kanilang pinugot ang kanyang ulo at hinubad ang kanyang mga sakbat at ipinadala sa lupain ng mga Palesteo sa palibot upang ibalita sa mga bahay ang kanilang mga Diyos, ibalita sa mga bahay ng kanilang mga Diyosan at sa bayan. So mayroon po diyang word na ibalita. Sa 2 Samuel 18 verse 31, ang sabi po doon, at narito, ang kusita ay dumating, at ang sabi ng kusita, balita sa aking Panginoon na hari, sapagkat iginantika ng Panginoon sa araw na ito, doon sa lahat ng nagsibangon laban sa iyo. Yan. Ganun po ang paggamit ng pagbabalita nung panahon ng Old Testament. Ito po ay may Hebrew word na basar. Isa pa pong talata. Tingin niyo po ang inyong mga Bible sa Psalms 40 verse 9 to 10. Psalms 40 verse 9 to 10. Ating babalikan kung saan nagmula yung word na pagbabalita o pagpapahayag ng balita. Sabi dito, ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katuwiran
sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking labi, o Panginoon, iyong nalalaman. So makita po natin diyan na aking ibabalita ang iyong pagtatapat, sabi ng psalmist. Isa pa, Psalms 96 verse 2 to 4. Nakakasunod ang ating, amen, mabilis ang ating control, salamat po sa inyong respond. Sabi sa Psalms 96 verse 2 to 4. Yan. 96, yan. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ano po? Ngayon, yun pong mga binabasa po natin mga talata, nandun po yung Hebrew word na basar, na ibig sabihin ay ibalita. Pagdating po sa Isaiah, dito na po makakita natin yung, kumbaga, yung introduction ng gospel, yung mabuting balita. Buksan niyo po ang Bible sa Isaiah 61 verse 1. Isaiah 61 verse 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa maamo. Kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nabibilanggo. Yan po ang introduction ng gospel. Nasa Isaiah po. Dati ang ibinabalita lang nila ay tungkol sa kanilang pagtatagumpay sa mga labanan. Halimbawa, nagtagumpay yung si David doon kay Goliath. So ang nangyari, ibinabalita nila ito sa buong Israel. Yun ang mabubuting balita. Pagdating po ng Isaiah, dito inintroduce ng Panginoon, hindi lang yung mabuting balita ay tungkol sa pagtatagumpay sa mga digmaan, kundi sa pagtatagumpay na gagawin ng Panginoong Hesus. Ano po? So talagang nung una pang panahon ay meron po nagbabalita. Kumbaga, nung una pa, nung wala pang Facebook, ay merong nagdadala ng mga dyaryo, inihahagis. Dinadala. Ganun sila nung unang panahon. Wala naman palang dyaryo noon. Kumbaga, by verbal. So sa atin naman ngayon, sa panahon natin ngayon, nandiyan na po yung napakaraming teknolohiya. Cellphone, TV, at kung ano-ano pa. Yun po. So ipinakita ng Panginoon, isang araw, hindi lang ang ibabalita tungkol sa dakilang digma ang pananalunan ng bansang Israel, kundi dakilang digmaan o dakilang pagliligtas na gagawin ng Panginoong Hesus laban sa kaaway, laban sa kasalanan. Ano po? Ngayon, sa ating pong binasa sa Matthew 28 verse 19, makikita po natin dito na ipinahayag ni Kristo nung tinalo na ng Panginoon ang kamatayan at bago siya umakyat sa langit, meron siyang habilin. Kumbaga, siya na mismo ang nagbalita, hindi na kung sino. Siya na ang nagbabalita na napagtagumpayan ko ang kasalanan, napagtagumpayan ko ang kamatayan. Siya na mismo. Ang sabi niya, sa verse 18, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Na inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alam niyo po, napakahalaga po ng bili ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo bakit? Bago siya umakyat sa langit, siya po ay may mahalagang bilin sa tao.
Sino dito ang namatayan ng kamag-anak na sa kanya mismong tenga ibinulong yung huling habilin? Anak, kita mo yung susi doon? Tuklapin mo yung pader, yung pinto. Doon sa pinto, may box. At doon sa box, may susi. At yung susing yun, pumunta ka sa kwarto. Tuklapin mo uli yung pinto doon. At susian mo. At makakita ka doon. Pagbukas, anong nakasulat? Kayo na mag-imbento. Kung ano yung inyong naiisip. Binitin ko lang kayo. Kumbaga, excited yung pinaghabilinan ng huling habilin. Yung palang, nung sinusuyan pala, pagbukas, susi pa rin. At nakalagay doon sa sulat, yan ay susi para ikay makapunta doon sa Middle East. Walang katapusang instruction. Alam mo mga kapatid, napakahalaga ng huling habilin ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Ikaw, kung sakaling mamamatay ka mamaya, at meron kang mahal sa buhay, ano kaya ang huling habilin mo? Isipin mo. Doon sa sagot mong yan, makikita mo kung ano yung laman ng puso mo. Merong isang preacher, nagtestimony siya, bago mamatay yung kanyang mentor, yung malalagutan na ng hininga ay nandun sa deathbed na sa may ospital, isang word lang ang sinabi ng kanyang mentor, preach. Maiksi lang. Ikaw, anong huling habilin mo sa iyong tatay, sa iyong anak, kung sakaling mamamatay ka? Pastor, ano kaya ang huling habilin nyo? Biro lang. sorry. Ano ba? Ito yan, biro lang naman. Natawa tuloy si Kuya Joven. Mahalaga po ang bilin ng Panginoong Hesus. Dahil ito yung tibok ng kanyang puso. Ang tibok ng kanyang puso ay maligtas pa ang marami. Kaya nga mayroon tayong topic na soul winning. At itong topic na soul winning na ito ay matatapos this month. Pero sana hindi lang ito matapos sa preaching, kundi matapos na tayo ay nagso-soul win. Mga kapatid, ating pong makikita dito na may huling habilin ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Pero tingnan po natin, ano ang puso? Ano ang kalagayan ng mga puso ng mga alagad? Tingnan po yung verse 17. Yan. Yun, bilis. Thank you. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Okay? Wala na po dyan si Judas. 11 na lang ang natira dyan. Si Judas ay nagpunta sa kanyang sariling kalalagyan. Datapwat ang ilan ay nag-alinlangan. Aakyat na ang Panginoong Hesus sa langit. May huling habilin, pero may nag-aalinlangan pa. Ano po? Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Tomas, ito, ang kamay ko. Itusok mo ngayon daliri. Pero sa dulo, nag-aalinlangan pa. Hindi pa nagsising in sa kanilang utak na yung Panginoong Hesus na napakamakapangyarihan, nakapako sa krus, kumbaga parang helpless. Kasi, tingnan mo, parang helpless kasi talagang kung kaya niyang mabuhay, kung kaya niyang bumaba doon, ay pwede naman siyang bumaba. Pero siguro yung iba, ang tingin ka sa Panginoong Hesus parang helpless. Kaya sila, ay di, umalis, nawala ng pananampalataya, wala ng pag-asa, yung iba ng isda na, yung iba bumalik kung saan-saan. At nung nagpakita ang Panginoong Hesus, yung iba sumamba. Sabi sa mga naunang talata, yung iba nanampalataya.
at yung iba ay nag-alinlangan. Mga kapatid, bilang isang soul winner, lahat po tayo ay may pag-alinlangan sa buhay. Ano po? Lahat po tayo ay may pag-alinlangan minsan sa ginawa at gagawin pa ng Panginoong Hesus. Birin mo, 3 years kasama nila si Jesus, nag-aalinlangan pa sila. Alam mo, bilang mga Kristiyano, marami nang nagawa sa atin si Jesus. Pero still sa dulo, nag-aalinlangan pa rin tayo. Tunay kayang tuto pa rin ng Panginoong Hesus yung kanyang pangako sa akin? Tunay kaya na pag ako'y nag-soul win, ay meron akong kalulong maakay? Tunay kaya na ako'y pang nag-pray ng kaluluwa na makakausap ay yung makakausap ko ay ayos o baka naman ako ay debatehin ito? Ano? Ang puso ng mga alagad dito ay talagang mayroon pang pag-alilangan. May doubt sa kanilang puso. Ano po? Isa pa pong alagad dito ang maraming pagdududa. Sino yon? Si Pedro. Si Pedro, pagkatapos na mabuhay ni Jesus, tinanong ng Panginoong Jesus si Pedro, Pedro, mahal mo baga ako kaysa sa mga pagkain ito? Ang Greek word po doon sa mahal na yon, yung word na yon ay agape. Anong sagot ni Pedro? Mahal naman kita, Panginoon eh. Alam mo namang mahal kita. Pileo ang sagot ni Pedro. Mababang uri ng pag-ibig, hindi unconditional. Inulit-uli ng Panginoon. Ay, ganun pa rin eh. Pileo pa rin. Pero pansinin niyo, sa kabila na si Pedro ay doubtful, sa kabila na si Pedro ay pinagkanulan ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoon, if you love me, feed my flock. Ano? Alam ng Panginoong Hesus na napakahina ng pananampalataya ni Pedro at pag-ibig, tapos bibigyan ng Panginoon si Pedro ng task na pakainin ang mga tupa. Ang soul winning po ay medyo mabigat na gawain kasi ito yung dinitibok ng puso ng Panginoon. Pero alam niya na sa kabila na ikay mahina espiritual, kaya kanyang palakasin. Anong ginawa ng Panginoon para sa Pedro ay lumakas? Ano po? At magamit para magpakain, magpastor sa mga mananampalataya. Tingnan niyo po, Luke 22 verse 31 to 32. Luke 22, I'm sorry. Luke 22. Basahin po natin. Nandiyan ba kayo? Anong ginawa ng Panginoon kay Pedro na bagamat siya'y mahina, siya'y pinalakas? Ang sabi lang, Luke 22 verse 31, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maligalig niyang gaya ng trigo. So naligalig talaga si Pedro. Datapwat ikaw ay ipinamamanhi ko, but I have prayed for thee. Ano? That thy faith fail not. Alam ng Panginoong Hesus ang ating kahinaan espiritual. Pero ang Panginoon ay concerned sa atin, tayo pinagpe-pray. Siya ang nagme-mediate sa atin sa God the Father para tayo ay lumakas. Ikaw, anong ginagawa mo? Yamang alam mo na ikaw ay pinapanalangin ng Panginoong Hesus, pinapalakas ka. Ay, ako pala'y pinapalakas ng Panginoong Hesus. Okay na yun. Alam niyo po, hindi po pwedeng paghiwalayin ang God's sovereignty at man's responsibility. Parang piso yan, hindi ka makakabili ng candy. Magkano ba ang candy ngayon? Wala na yatang piso. Hindi ka makakabili ng, sabihin kang isang candy kung yung kabilang pisngi lang ng piso. Dapat yun ay parehas. Ganon din po. Kahit ipag-pray ng Panginoon si Pedro, kung si Pedro po ay walang willingness na sundin ang Panginoon,
Sa tingin nyo? Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon ay concerned sa atin. Ginagawa niya ang kanyang bahagi. Ikaw, ginagawa mo ba? Kung pinagpe-pray ka ng Panginoon na lumakas ka, nagpe-pray ka ba na lumakas ka at nagpe-pray ka ba ng kaluluwa na maakay sa Panginoon? Mga kapatid, meron tayong bahagi. Tayo'y mahihina, pero meron tayong bahagi. Tingnan niyo po ang nangyari kay Pedro nung siya ay filled with the Holy Spirit. Nung siya ay pinag-pray at ginawa niya ang kanyang bahagi na pag-aakay ng kaluluwa. Acts chapter 4 verse 13. Tingnan niyo po. Acts chapter 4 o Gawa chapter 4 verse 13. Yan. At nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro. Duwag si Pedro. Ipanagkanulungan niya ang Panginoong Yesus. Pero pagdating dyan, pinag-pray. At nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila at pagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Verse 14. At nang makita nila na ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay wala silang maitutol. Biruin niyo po yun? Nakita ng mga tao, nakita ng mga leader ng relihiyon na itong mga ito'y hindi naman ibig sabihin walang pinag-aralan kasi nung time pong yun, pag ikay nakatira sa Jerusalem, yung Jerusalem po ay city po yun. So pag nasa city ka, marami kang knowledge na makukuha sa city. Sila po'y taga Galilea. Ibig sabihin probinsya. Parang alam mo yun, walang pinag-aralan. Yun ang tingin sa kanila ng mga tao. Pero matindi nung nangangaral, may tapang, may confidence. At nakita ng mga tao. Nasa labas nangangaral. Ngayon, ikaw, saan ka nakakita ng Diyos pag nasa labas? Anong ginagawa mo pag nasa labas? Nakakita ka bang nangangaral? O iba ang ginagawa mo? May confidence sila sa kanilang paghayo, sa kanilang pangangaral. Doon sa aming kapitbahay, araw-araw na, may confident yung aming kapitbahay na magtulak. Dadaan yung buyer, magte-text, andito na yung parcel. Parcel lang aming tawag kasi bawal magsalita doon. Baka ikaw ay malagyan ng gripo sa tagiliran. Parcel, iaabot sa at kukuhanin lang ng kamay. Ang tatapang, hindi sila nahihiya. Hindi nahihiya yung mga magsasabong, hindi nahihiya yung mga kriminal, hindi nahihiya yung mga nangungurakot. Pero bakit ka nahihiya? Ano bang ikinakahiya mo? Si Kristo? Si Kristo ay nakabuyang doon sa krus. Hindi niya kinahiya ang kanyang kahubaran para lamang maligtas ka, tapos ikaw nahihiya. Mahiya naman tayo sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po ikinahihiya ang pag-ibanghelyo. Hindi po kinahihiya. Ang dapat mahiya ay yung gumagawa ng kasalanan. Pero sa mundong ito po, sa kabila ng mundo'y pasama, sa tunay lang po, minsan naapektuhan tayo dahil tayo minsan ang napapahiya. Tayo ang napapahiya sa karamihan ng gumagawa ng kasalanan. Sa dami po ng nangangaral ng mga salang turo, hindi sila nahihiya. Nakatayo doon sa 7-Eleven, kung saan man may dalang, may drawing, ang ganda ng drawing. Hindi sila nahihiya. Pero tayo, anong ginagawa natin? Kasama po ako doon. Ako rin po ay nahihiya. Tinatablan din po ako ng hiya. Pero lagi tayong pinapanalangin ng Panginoon, bigyan tayo ng lakas. Ang tanong, ginagawa mo ba ang iyong bahagi?
At nang makita nila ang taong, verse 13, ang sabi po doon, at nang makita nga nila na ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. Alam niyo, pag ang tao ay nangangaral, lalo na yung medyo may tapang, nagtataka yung mga yan. Ano kayang sinasabi ng taong yun? Tunay kaya yun? Nung time na si Pedro ay nangangaral at yung mga alagad, nung time pong yun, ay yung pangangaral tungkol kay Kristo ay kamangmangan. Pero marami nagtataka. Dahil bakit parang confident sila, samantalang kami ang matatalino. Wala naman yung pinag-aralan. Bakit? Nakasama nila si Jesus. They are filled with the Holy Spirit. Mga kapatid, tayo merong assignment sa Panginoon na gawin ang kanyang huling habilin. Mangaral tayo na merong katapangan, hindi yung katapangan na kung ano man, kundi huwag kang matakot. Ikaw man ay bugbuguin, ikaw man ay kung ano man gawin sa'yo, kasama mo ang Panginoon. Di bali ng mapahiya kung sa pangalan naman ni Kristo ang maitatanyag. Di bali ng mapahiya kung ang pangalan naman ni Kristo ang maitatanyag. Mga kapatid, ang puso, the heart of this soul winners, sina Pedro ay hindi po talaga, kumbaga sa una ay talagang hindi ganun. Pero binago ng Panginoon. Handa ka bang magpabago ng puso mo? Pero kung wala kang planong handa ka magpabago at manalang, Lord, make me a soul winner. Bigyan niyo po ako ng malalim na pagkakilala sa inyong bilin. Na pag ikaw ay dumating, masabi nyo, thou good and faithful servant. Pangalawa, hindi lang the heart of the soul winner ay tagilid, pero pinayos ng Panginoon, the hope of the soul winner. The hope of the soul winner. Buksan niyo po ang inyong Bible sa Matthew 28, verse 19 to 20. Meron tayong pagkukumparahan dito. Sabi dito, verse 20, na ituro ninyo sa kanila, Yan, verse 19 pala. I'm sorry, medyo nalabo ang mata ko. Dahil dito'y magsiyaan kayo at gawin ninyo mga alagad ang mga bansa at sila'y inyong bautismuhan. At sila'y inyong bautismuhan. Lagi po nating sinasabi, lagi po nating pinapangaral, Romans 3:10, gaya ng nasulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang hahanap sa Diyos. Bakit? Patay. Espiritual. Makasalanan. Hindi niya talaga hahanapin ang Diyos sapagkat siya'y patay espiritual. Ano po? Pero ang sabi ng talata, baptizing them. 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 Anong ibig sabihin nun? Meron. Bagaman walang hahanap sa Diyos, pero may mababautismuhan. Anong ating pag-asa? Ang ating pong pag-asa ay ang ginawang pagpili ng Diyos. Kung hindi ang Diyos namili ng ililigtas, may mababautismuhan kaya? Wala. Lahat ay... Pero tingnan niyo po ito, sa panahon ni Noah,
Ang sabi ng Bible, si Noah ay preacher of righteousness. Okay, sabihin natin, possible nag-preach si Noah. At possible walang nawin. Pero mayroong sasakay. Sino? But Noah found grace in the sight of God. May sasakay. Mayroong pinili sa gitna ng taong makasalanan, mayroong siyang pinili na sasakay. Ang ating pag-asa ay pag tayo nangaral, mayroong tutugon dahil mayroong kikilusin ang Panginoon at mayroong mababautismuhan. Sigurado. Hindi ipipiti, ako kayo mangangaral, baka wala namang maliligtas. Mayroon. Kaya nga mayroong mababautismuhan eh. Ang ating pag-asa sa soul winning ay hindi ang ating galing, hindi kung sino man, kundi ayon sa pagpili ng Diyos sa mga tao. Dahil walang pipili, walang hahanap sa Diyos. Mga kapatid, bakit tayo hindi nagso-soul win? Eh brother, when kahirap ka, sa 10 na-soul winan ko, yung 5, tinalikuran ako, yung 2, pinagsaran ako ng pinto, yung 3, inisnab ako, tinapon pa yung trucks. Huwag kang masasaktan. Dahil likas na sa kanila, na sila'y tatanggi sa salita ng Diyos, dahil sila'y patay spiritual, ay ikaw rin naman ay gayon din. Pero bakit ka nakaunawa? Dahil ni Kristo na pumili sa iyo. Inilapit ka ng Panginoon para makalapit ka saan daw? Hindi nyo alam yung talata. Basahin natin. Ano pa? Yan. Alam ni Kuya Ronay. Hindi po nagsakripisyo si Kristo sa krus para sa wala. Hindi nagsakripisyo si Noah para sa wala. Hindi nag-preach si Noah para sa wala. Dahil siya mismo ay maliligtas at siya ang sasakay. Hindi ka magsasakripisyo sa soul winning at sabihin natin walang nakinig. Hindi yun walang kabuluhan. Bakit? Ikaw ang naligtas. Magpapasalamat ka na lang. Bakit? Isipin mo. Sa gitna na na-reject ka nila, magpapasalamat ka pa rin. Bakit? Panginoon, talagang ganun ako eh. Ganun ang attitude ko. Nire-reject ko ang iyong word of God. Hindi ko pinapansin. Pero bakit? Bakit ako nakaunawa? Bakit naunawaan ko yung gospel? Bakit 5 kami na pinangaralan, ako ay tumugon? Dahil ba mahal mo ang Diyos? Hindi. We love Him because He first loved us. Siya ang unang gumawa ng hakbang para tayo ay maligtas. Dapat naman, kung siya ang unang gumawa ng hakbang para tayo maligtas at pinagpe-prepan na tayo, gumawa naman tayo ng hakbang para ang iba naman ay maligtas. Anong ginagawa natin? Wala. Tinapos na, ginawa na ng Panginoon ang lahat, gawin naman natin ang ating bahagi. Hindi ako nagsasabi ako magaling na soul winner. Hindi po. Ito ang sabi ng Biblia eh. Baptizing them. Meron. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4. Tingnan niyo po, Ephesians chapter 1 verse 4. Hindi po ako galit. Ako po ay napapaos lang, napapasigaw lang minsan. Yan, Ephesians chapter 1 verse 1. Bakit ka nakaunawa? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Verse 5. Ang sabi po doon, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkopkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesu-Kristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban.
Hindi sa ating kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Ephesians 2:8-9, sapagkat si biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Upang ano? Upang ang sino man ay huwag magmapuri. Mga kapatid, ang ating pag-asa sa soul winning ay hindi sa galing ng preacher. Hindi sa galing ng taktika ni Brother Noel, ni Pastor, ni Sir Angel. Nakikita ko si Pastor, nakasama ko si Pastor, kung paano siyang i-reject ng mga sinusulwin niya. Kung paano sa unang usap, okay. Pero pagdating sa dulo, wala rin. Ay kung nakabase yun sa galing, sa tagal ng pagiging pastor ni Cesar Hernandez ang kaligtasan ng tao, bakit? Ganon. Hindi sa galing ng mga ngaral, kundi ayon sa kalooban at biyaya ng pagpili ng Diyos. Pero mag-ingat po tayo mga kapatid. Kasi minsan pag tayo nagsosolwin, minsan nagiging Diyos tayo. Ano yun? Ano ibig sabihin? Yung para bang pagtingin natin, ito'y pinili. Ito'y hindi. Minsan nagkakategorize tayong ganun. Ito'y siguro pinili. Parang ganito. Mayroon isang mayaman, may isang mahirap. Minsan tayo natingin sa tao. Pangaralan mo parehas. Huwag ka doon sa magbibigay sa iyo ng laptop, tablet, at kung ano mang bago. Kasapagat ang utos sa atin ng Panginoon ipangaral sa lahat, hindi natin trabaho ang mamili dahil hindi naman tayo ang Diyos na pipili. Mga kapatid, ipagkatiwanan lang natin sa Panginoon yung ganong bagay. Ano po? It is not for us to know kung sino yung pinili. But rather, it is for us to do, to share the gospel. Huwag tayong maging kumbaga, judgmental. Huwag tayong magmamarunong. At mga kapatid, niyo po ito, pag kayo nakapag-share ng isang tao, example, kami, yung mga nangangaral, pansin ko, sabihin natin may alam sa doktrina. Sabihin natin ang relihiyon niya ay dating doon. Siyempre, panggigil minsan. Minsan may mga pride tayo. Siyempre, talagang tayo nag-iinit pagdating sa mga doktrina, sa mga Bible verse. At sa dulo, minsan dahil sa ating pride, ay para bang naiisip natin, hindi ka siguro pinili. Dahil matindi ang panghawakan mo dyan. Mga kapatid, hindi pa rin yung dahilan para sabihin natin na hindi sila pinili. Bakit? Baka buhay pa sila bukas. Baka sa ngayon ay hindi pa sila maliligtas. Baka bukas isang araw. Kaya wag tayong titigil. Dahil walang oras ang kaligtasan. Hanggat buhayan, pwede yang maligtas. Doon sa mga mananampalataya na ang mahal sa buhay ay hindi pa naliligtas, tuloy lang. Hanggang sa dulo, ipangaral mo si Jesus. Mali mo sa dulo, kagaya ng magnanakaw, nakakilala sa Panginoong Jesus. Dahil minsan ang tao, ginagamit rin ng Diyos yung sakit, yung kanyang kababaan, physically, yung kanyang kahinaan, para siya tumawag sa Diyos. At yun na yung pagkakataon mo. Doon ka na pumasok. Doon mo na isira ang Panginoong Jesus dahil alam natin na maaari. Hindi naman sinasabing sure, kundi pwedeng mangyari yun. Kasi tingnan niyo bakit? Yung katabi na rin naman ni Jesus ay ganun din na isa. Nasa mababang kalagayan, pero hindi pa rin naligtas. Pero ang utos sa atin ng Panginoon,
Mangaral ka, huwag mong piliin. Baka maligtas. Dahil merong pangako. Baptize them. May mababautismuhan. Amen? Baka man walang nabautismuhan, hindi ko alam kung may mababautismuhan, pero tuloy lang. Sadyang ganyan. Ang puno ng mangga, hindi laging may bunga. Minsan, yan ay ano pa, kumbaga, bulaklak pa lang. Pero isang araw, habang tinitingnan mo, tagal naman, pero okay lang. Isang araw, pag natikman ko yan, magdadala ako ng alamang. Mga kapatid, sorry, medyo late na, napapahaba yata tayo. Meron pa tayong 20 na puntos, biro lang. Hindi lang po, meron tayong hope sa soul winning, meron tayong help, meron tayong kasama, meron tayong backup. Meron tayong backup. Tingnan niyo po ito. Basahin niyo po ito. Matthew 26 verse 19. Andiyan pa ba kayo? Pwedeng siguro magparto tayo kasi alas 5 na. So, sa tunay po ay mapapagalitan ko si Kuya Joben. Kasi ako ang in-schedule ngayon. Tapos next week, iba. Tapos ako lang in-schedule. Hindi ko alam kung bakit, pero total, meron pa namang ibang puntos ay atin pong itutuloy next week. Ano po? Nabilis po ba kayo? Amen. So, alas 5 na po, pasensya na po sa oras. Meron po tayong ibang puntos, pero purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Dahil kami ay nagkaroon ng purpose. Hindi lang po maligtas, kundi ibahagi ang kaligtasan sa napakarami pang napapahamak, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ay nagpe-pray sa amin para sa paglago ng aming espiritual. Kung paano yung pinag-pray si Pedro at kung paano si Pedro ay sumunod sa udyok ng Banal na Espiritu, siya po ay naging matapang sa pangaral ng iyong salita. Nawa ang bawat kaluluwa, ang bawat mananampalataya ay maging Pedro na walang kinatatakutan, walang kinahihiyaan para may pangaral ang inyong pong dakilang kaligtasan. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa pag-aaral at paghamon ng